Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun. Ay, mukhang tuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa mga flood control projects, sa mga, sabi nga ni Ping Lacson, sa mga guni-guni, ghost projects, o sa mga substandard projects, mga corruption sa mga flood control projects. Okay. So nabalitaan natin kanina may nagsimula na itong si Congressman Libiste na isa sa mga I think he is one of the congressman of Batangas, of I think first district of Batangas, So yan, meron daw lumapit sa kanya na isang district engineer sa Batangas at lumapit sa kanya at binabribe daw siya kung how many millions of pesos para lang matigil ang investigasyon sa flood control projects ng Batangas. And what he did is that ginawa nila ng paghuhuli during the act of bribing, entrapment. So, well, that's a good start, Sana ay magtuloy-tuloy yan. Pero papaano yung mga huli, yung mga naunang corruption, mga existing corruption, mga nauunang mga corruption, yung by atin ating pababayaan na. At totoo naman na totoo yung sinabi ni Bongbong Marcos, ni President Marcos, na once na nagkaroon ng corruption, bumaba ang standard o kalidad ng infrastruktura o mga ganyang projects at nasira. Isipin, that is a flood control projects. Tapos ang ating pinipigilan diyan ay ang flooding, pagka-flood. Paano kung gumawa ng isang substandard and then nasira? So paano? Baliwala ang ginastos ng gobyerno. At sino ang kikita? Contractor na naman, congressman na naman, district engineers na naman, 'di ba? I think there is a pattern, Kaya wala nang tigil yung flood control projects na yan Dahil magkakaroon ng budget, gagawa, and then masisira. Pagkatapos nun, gagawa na naman kasi bibigyan na naman ng project kasi sasabihin hindi napigilan ang flood. 'Di ba? So, kasabay nun, hindi rin natipigilan ang korupsyon. Tuloy pa rin ang flooding ng korupsyon. So, anong ginagawa daw ngayon? Iniimbestigahan. Yan, iniimbestigahan. Pero parang naglulukuhan lang tayo, Bakit ko nasabi naglulukuhan? Sino ba nag-iimbestiga? Right? DPWH? Nakasama sa corruption? Congress, ang House of Representatives na may allegation din ng corruption? Tandaan natin, karamihan diyan, or hindi man karamihan, maraming mga congressman ay mga kontraktor. Katulad na lang yung mga naandiyan sa mataas na kahoy, Batangas. Di ba? Yan ang ating, meron dyan. Right? Ano pa? Bakit mag-iimbestiga yung mga naandyang dapat imbestigahan? Ano yan? Naglulukuhan lang ba tayo? Ganun na lang ba yun? Yung mga senador, iniimbestigahan din daw ang flood control projects, yung mga contractors na yan. Diba meron ding aligasyon ng korupsyon sa isang senador na taga Bulacan na napakaraming ghost projects sa flood control na isiniwalat ni
Ping Lacson. Di ba? So, anong gagawin ng Senado? Ano ang gagawin ng Kongreso o ng House of Representatives kung ang miyembro nila ay na-allege na corrupt? Di ba? Nakasama dyan sa corruption. Paano? They are investigating themselves? Parang obvious na niloloko lang tayo, no? Mga taong bayan, ano? Yan lang. So, I don't know kung, again, saan makakarating ang investigasyon nito? Ito ba'y totoo? Mukha namang maganda ang sinimulan ni Bongbong Marcos, ano? Baka ito nga ang gusto niyang legacy. Pero, hanggang saan makakarating ito? Ang unang-una, ang mga mag-iimbestiga nga ay ang sila mismong naandiyan na dapat imbestigahan. Siguro dapat mag-form ng isang independent investigative body. No? Isang independent investigative body na under ng kahit na walang hindi under ng kahit na sino diyan sa mga involved sa investigation, ano? Kasi mas mahirap yung iniimbestiga ng sarili, ano? Tanong niya, sagot niya. Eto, muro-muro na naman ang gagawin na to. Di ba? So, well, kudos dito kay Representative Lebiste na mukhang nagbibigay ng ehemplo. Okay? But doon po sa iba, sa iba ng mga naandiyan, sa ating mga inihalal, baka naman tigilan na natin ang pag-iimbestiga sa sarili, no? Let somebody investigate it ng mga ganyang flood control projects. Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye.